Puma Ethics Committee sa Senado. This is an act unbecoming of a senator. Ang tawag di honorable senator. Paano naging honorable ang tulad ni Marcoleta, mga kababayan? So si Marcoleta parang kumuha ng isang maso or martilyo na hinampas niya sa sarili niyang ulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Laking problema ngayon po ni Senator Marcoleta. Bakit niya, Mr. Maravillas? Tuluyan ang nawasak po yung script involving yung kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. At si Marcoleta, pwede pang marap sa patong-patong na kaso. Sabi yan ng isang abogado, mga kababayan. Kasi yung iniharap niyang witness, mga kababayan, yung affidavit po, peke. So si Gutesa, pwedeng maharap po sa perjury. Damay, mga kababayan, si Marcoleta, siyempre, kasi siya yung nag-sponsor ng perjured affidavit. Siya yung nag-harap doon sa Senado without vetting. So makikita ninyo ang intensyon ng script. Wasakin, mga kababayan, si Martin Romualdez sa pamamagitan ng pagharap ng fake witness. Yan ang sabi dito sa interview ng DCMM kay Attorney Egon Cayusa. Marcoleta may face raps over alleged fake notary in sworn statement. Sabi po ng isang legal expert kahapon. Tapos, baka madisbar pa itong si Marcoleta, mga kababayan. Diba? Puma Ethics Committee sa Senado. This is an act unbecoming of a senator. Ang tawag di honorable senator. Paano naging honorable ang tulad ni Marcoleta, mga kababayan? So si Marcoleta parang kumuha ng isang maso or martilyo na hinampas niya sa sarili niyang ulo. Dahilan sa kanyang pagnanasa, grabe pagnanasa ni Marcoleta na idemoli si Martin Romualdez na sa tingin ng mga Duterte ang siyang magiging kalaban sa 2028 presidential elections ni Sara. Nakita na ninyo, mga kababayan, ang consequence ng sobrang pagnanasa sa poder, sa posisyon. Si Martin po, relax lang po. Wala man lang announcement si Martin tungkol sa kanyang future political ambition. Nag-resign nga po na speaker para hindi magamit, mga kababayan, yung kanyang influence bilang speaker dito sa investigasyon sa issue ng insertions at saka sa flood control scam. Nakita na ninyo ang pagkakaiba ng kampo ng mga Duterte at yung kampo ng Marcos Romualdez. Ibang-iba. May decency, mga kababayan, sa kampo ng Marcos Romualdez. Habang ang kampo ng mga Duterte po, garapalan. Basag na basag po yung faking affidavit ni Gutesa. Dineclare mismo po ng Manila RTC. Manila RTC, Senate Probe Witness Affidavit Falsified. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung bakit mas familiar si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa sa mismong witness niya. Kitang-kita po yung ebidensya. Kahit wala pang certification yung RTC ng Manila, kitang-kita yung ebidensya doon sa mismong pagpresenta ni Marcoleta ng kanyang witness. Kitang-kita po. Dito pa lang po, alarms na. Nagtatawanan sila. Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat yung nababasahin mo. Ulit-ulitin natin ito. Para malaman ng buong mundo kung paano tayo pinagluloko nila. Pinagluloko yung mga mamamayang Pilipino gamit yung Senado ni Marcoleta.
Sandali, kung ano yung nakasulat yung nababasahin mo. Paragraph 20 anya. 20. Paragraph 20. Sabi ko sa iyo, kaya sabi ni Atty. Egon Cayosa sa interview ng DCMM, Marcoleta may face raps over alleged fake notary in sworn statement. Hindi na po siya alleged ngayon kasi proven na siya po na fake. Ayan o. Sabi diyan, the order cited as basis the forensic analysis conducted by the National Bureau of Investigation showing that the signature on the affidavit in Esperas standard signature, yung abogado po na ginamit sa pag-peke, pineke yung notaryo. When not written by one in the same person, si Atty. Petsi Espera, the act of falsifying a notary public signature constitute a criminal offense under the revised penal code, such as falsification undermines the integrity of the notarial process, imposes a threat to the credibility of the legal instruments executed before the notaries public, sabi po ng RTC. So yung laman ng affidavit po, wala ng credibility yon kasi yung notaryo po, fake. Kaya biglang nag-disappear po si Gutesa. At ang danger dito, mga kababayan, baka diretso ng patahimikin po si Gutesa. Alam na ninyo, ang mastermind kung alimbawa, madisgrasya ito pong si Gutesa. Pakinggan muna natin itong interview ng DCMM kay Atty. Egon Cayosa kung ano yung posibleng karapin mga kababayan ni Marcoleta bilang senador at saka bilang isang abogado. O diba? Ito po. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Kapon ito. Kapareho ng huga, attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung firma. So, he can be liable for perjury. Perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng peke o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. At natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na kung alam niya na magsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Paano po yung kanyang knowledge sa fraud na nangyari. So po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Kasuhan, hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, Pwedeng kasuhan si Marcoleta. Kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakali. Baka madisbar po itong si Marcoleta. Tapos siya. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility dito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na kung baka peke. Peke na. Kasi Peke, oo. Peke na kasi proven na peke. And it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito yung demolished yun. It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Demolish yung affidavit po, mga kababayan, ni Gutesa. Sabi po yan ni Atty. Cayosa. And, siyempre,
Nagsuffer yung credibility mismo. Ang kanyang affidavit kasi yung notaryo po peke. Pati mismo ng testigo, ng pagkatao mismo ni Orly Gutesa. You see? At siyempre, mga kababayan, kung sino yung nasa likod. Alam naman natin kung sino yung nagharap nito sa Senado. Ang sponsor po mismo si Marcoleta. So pati credibility po ni Senator Marcoleta, durog na rin. Diba? Sino pa maniniwala kay Marcoleta, mga kababayan? Lalo't yung, ang sabi, nagdala nito kay Marcoleta, isa pang personality na may history na magharap ng mga fake witness tulad ni Ador Mawanay. I'm referring kay dating Congressman Mike Defensor. Diba? So basag na basag, mga kababayan, ang malaking kasinungalingan na ginamit para idemoli si Martin Romualdez. And it's Orly Gutesa. Dahil nabuking yung kasinungalingan nila, yung witness po hindi na mahagilap. Ngayon, si background, mabigyan ko kayo ng background story, mga kababayan. Matatandaan po, sabi ni dating Congressman Mike Defensor, noong September 20, sabi niya po, ito daw na si Gutesa ay kasalukuyang nasa proteksyon ng kapwa niya dating mga Marines. Kasi Marines daw po itong si Gutesa, based sa kanyang kwento doon sa Senado, na sabi ni Bato de la Rosa, huha! Hangang-hanga siya. Kasi daw, mga kababayan, ito yung una niyang pangarap. Kaya lang napasok siya sa PNP. Gusto sana niya, mga kababayan, maging Marines. Hanggang-hanga si Bato, wah! Sabi niya. So sabi ni Mike Defensor, pinoproteksyonan niya ng dati niyang mga kasama sa Marines. Kaya nag-refuse. Nabigyan ng proteksyon ng Department of Justice. Kaya niya daw yung sarili niya. Kaya lalong humanga po. Si Bato de la Rosa, matapang niya talaga ang pag-Marines. Ganon din yung mga DDS. So with this story ni Mike Defensor, ang ibig lang sabihin, alam ni Mike Defensor kung nasaan si Gutesa. Ito yung report ng Politico News. Marines protecting Orly Gutesa, sabi ni Mike Defensor. So sabi dito, Defensor said he also learned that former Marine Colonel Ariel Quirobin visited Gutesa. It was Defensor who introduced Gutesa to Senator Rodente Marcoleta before the Senate hearing last Thursday, noong September ito. So malinaw po, mga kapanalig po ni Digong ng mga Duterte ang nagbibigay proteksyon sa witness na si Orly Gutesa. So madaling hulaan, mga kababayan, na hindi aksidente ang paglabas ni Gutesa bilang isang witness. May mga ulat po na ang kampo ng Duterte at ilang mga kaalyado nito ang bumuo ng script na nabuking na peke po. Kasi peke yung notaryo. Malinaw po. Ngayon, ano yung objective po? I-demolish si Martin Romualdez, na isa sa pinakang matatag kasi na pilar or haligi ng Marcos administration. Kaya ayaw nilang tantanan po si Martin Romualdez. Kahit po kahit ni Chis Escudero, laging bukang bibig si Martin, lalo na si Sara Duterte. Lahat Martin, ang target nila durugin. So makikita natin dito, mga kababayan, ang lumang formula ng witness for hire. Ito yung signature nila. So gagawa sila ng affidavit, tapos idadrama sa Senado. Then ipapatrending po sa social media. Pero nakita naman po ninyo ngayon, masyadong obvious yung script. Kaya nakita ninyo po, bagsak agad yung kanilang palabas. Right after po na mag-testify sa Senado, booking agad po yung signature. Agad-agad na nag-react, mga kababayan, si Attorney Petsi Espera. Hindi ako niya yung nag-notaryo niya. Booking na booking. Kaya po, hindi na tayo nagtaka, mga kababayan, kung bakit the following day, in-invite ng DOJ si Gutesa, hindi po sumipot. Tinago ng mga handlers niya. And until today, ang sabi ni Ping Lacson, iimbitahin, doon na tayo kung lilitaw pa, mga kababayan, ang surprise witness ni Marcoleta. At dahil po sa pagbagsak
ng script nila. Gumawa sila ng AI-generated na video ng di umano'y pag-deliver ng pera sa Forbes Park sa bahay ni Martin Romualdez. Saka si Martin Romualdez daw, mga kababayan, inaresto. Pinag-check ng Vera Files po. Yan Ayan yung claim. Former House Speaker Martin Romualdez has been arrested. Our verdict, sabi ng Vera Files. October 21 lang po ito. Pakalat sila. Romualdez has not been arrested. A video of him arriving at the Independent Commission for Infrastructure offices in Taguig City on October 14 was manipulated using artificial intelligence. Yan Ito yung original. Video of Romualdez arriving at the Independent Commission for Infrastructure in Taguig. October 14. Tapos ito yung fake. Ginawa nila ng fake AI video. Ngayon, nahuli na rin Romualdez Martin. Pati apelyido po. Pagkasulat po, mali. RO dapat. Aryo nakalagay. Yan sabi dyan. The AI manipulated clip circulated the same day Romualdez requested the ICI to defer his second appearance set on October 22, citing a scheduled medical procedure he would be undergoing. Senator Chis Escudero earlier tagged Romualdez as the real mastermind behind the anomalous flood control projects after retired Sergeant Orly Gutesa testified that he delivered luggages containing 1.7 billion cash to Romualdez Makati residence on October 14. The former House Speaker attended his first ICI hearing and a statement denying the accusations. Vera Files has debunked other disinformation related to Romualdez and the flood control issue. Binibiktiman po nila ng mga fake videos and fake news si Martin Romualdez. Walang tigil po. Nagpapaulan sila ng fake news po and disinformation. Kita ninyo, mga kababayan, ganun sila katindi ang kampo ng mga Duterte. So makita ninyo, ang mga handler po ni Gutesa, malapit sa mga Duterte. Si Mike Defensor, tapos si Marcoleta. So as a background, tandaan po natin na itong si Mike Defensor, noong early 2000 po, siya po ang nadikit sa kaso ni Ador Mawanay. Isa pong fake witness na gumawa ng kwento tungkol sa Lacson Millions abroad. So makikita po natin, 20 years na po ang nakalipas pero yung taktika nila, yung script nila, pareho. Di ba? Ngayon, halimbawa, kung may gustong mawala o manahimik itong si Gutesa, hindi po mahirap hulaan kung sino yung posibleng nasa likod. Lalot na booking na po yung affidavit na pinabasa ni Marcoleta, booking na po ang kawalang hiyaan nila. Diba? So ang batas ay malinaw, mga kababayan, tulad ng sinabi kanina, kahapon pala sa interview ng DCMM kay Attorney Egon Cayosa. Sa ilalim ng Revised Penal Code, mga kababayan, ang gumawa ng maling salaysay, lalo't intentional, perjury po. So perjury ang kakarapin na kaso. At hindi lang si Orly Gutesa ang pwedeng makaso, pati yung nasa likod. Alam na ninyo kung sino yung nasa likod. Yung sponsor, yung nagharap, sabi nga sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Di ba po, mga kababayan? So, ang malinaw po na motibo, ginamit itong si Orly Gutesa para maglabas ng kwento para sa di umano'y mga maletang puno ng pera, pero wala man pong patunay at man lang po kwento. Ang layunin po ay para ilihis ang atensyon ng publiko sa issue ng umano'y korupsyon sa flood control projects na malinaw po na tumuturo sa ilang mga Duterte senators habang sinisira ang pangalan ni Martin Romualdez. Di ba napakalinaw ng script nila, mga kababayan? So makikita ninyo ang malaking laro nila. Hindi lang po ito simpleng fake news. Pagpapakalat ng fake news po, masasabi natin po, mga kababayan, na ito po ay isang well-coordinated disinformation operation
na pinapatakbo po ng mga tao na konektado sa previous administration. Yan po ang malinaw, mga kababayan. So ngayon na napatunayan na po ng RTC ng Maynila na falsipikado ang kwento ni Gutesa. Ngayon, desperado na yung kanya mga handlers na patahimikin yung kwento. At baka pati yung nagbasa ng script, patahimikin na rin. Di ba po? Yan ang nakakalungkot pag nangyari ang ganon. Kasi pag halimbawa mag-attend pa si Gutesa, marap sa Senado kasi inibita po ni Ping Lacson, siguradong maibubulgar kung sino yung nasa likod ng script. Nagets na ninyo, mga kababayan. So makikita ninyo ang mga possibilities. Sa pagbagsak ng kanilang ginawang script, maaari pong i-dispatch sa. Yan ang pinag-aalala natin. Maaring i-dispatch sa po ng mga direktor nito yung ginawa nilang aktor. And that is Gutesa. Kaya po, kung ako si Gutesa, nanonood ka po ngayon, Orly Gutesa, para po sa inyong protection siguro, mas magandang makipagtulungan kayo sa Department of Justice. Yung una ninyong statement na nag-refuse kayo ng witness protection. Kasi sinabi ninyo, kaya ko ng proteksyonan yung sarili ko. Kasi dati kayong Marines. Huwag kayo po masyadong magtitiwala sa inyong sarili. Baka po malagay tuloy ang inyong sarili sa peligro. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. May name po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor Actress Maritone Fernandez. Para sa inyong mga inquiries, dumiretso na lang po kayo sa page ng aking anak na si Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa page ni Madam Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.